Jacob, anak. Tawag niya sa kanyang anak. Namumutla ito at nanunuyo rin ang mga labi nito. Hinawakan niya ang kamay nito na hindi nakakabitan ng swero at nagwala na ng tuluyan ang puso niya. Walang tigil sa pagtulo ang mga luha niya habang dama ang init ng palad ng anak niya. Nabalot naman ang mahiwagang pakiramdam ang kanyang dibdib. Yung pakiramdam na kayang burahin ang lahat ng hindi maganda sa paligid. Ngayon niya lubos na uunawaan ang lahat kung paanong nagagawang guluhin ng batang ito ang kalooban niya. Kung gaano sumasaya siya. Natitigan lang ang maamong mukha at matatamis na mga ngiti nito. Hinigpitan niya ang paghawak sa maliit nitong palad at bahagyang nilaro ng malalaki niyang mga daliri ang mga daliri nito. Napakaliit nito at napakahina. Isang hangarin ang nabuhay sa damdamin niya. Gusto niyang protektahan ang anak niya. Gusto niyang alagaan ito. Gusto niya itong yipusin. Gusto niya itong ariin. Dinukwang niya ang anak niya at tinamnan ng halik ang noo nito. Habang nakapikit ang mga mata, ay sinasamyo ang kaaya-aya nitong bango. Daddy, sir, son. Nandito na si Daddy. Aalagaan kita. I will stay here with you. And your nanay, Miraya. At tiningnan niya si Miraya. Hanggang maaari sinusubukan nitong gawing matapang ang anyo nito. Kahit pa nakikita niya na naiiyak ito. Matapang si Miraya. Kinalikot ang utak niya kung ano ang mga hirap na pinagdaanan nito habang dinadala ang anak nila. Miraya. Yun lamang ang nasabi niya. Na mga oras na iyon na sinasambit niya ang pangalan nito, doon bumigay ang tila katiting na pagkapit ng mga luha sa mga mata nito. Hindi na matigil sa pag-agos. At nakikita niya na marahan itong humihikbi at nasasaktan siya. Nasasaktan siya habang nakikita itong umiiyak. Ganito ito noong huling beses na nagkasama sila sa kondo. Ang luhaang mga mata nito ang huli niyang nasilayan. Kay Miraya bago siya, nagpakagago at pinuntahan niya si Olga. Pero mas pinili niyang saktan ito. Lagi na lang niyang nasasaktan si Miraya. Sa bawat maling desisyon na ginawa niya, ang anumang hinanakit sa pagtatago ni Miraya ng katotohanan. Walang-wala iyon sa lahat ng pinagdaanan nito sa nakalipas na mga taon. Wala siyang karapatang magalit kahit ang magtampo rito. Miraya, for the second time, muli niyang sinambit ang pangalan nito. Nanatiling walang imik si Miraya. Nanatili lamang itong umiiyak habang humihikbi ito. Mas humigpit ang pagkakabola ng isang kamay nito habang ang isa naman ay mas naging mahigpit din ang kapit nito sa kamay ni Jacob. Naiintindihan ko ang galit mo. Pero please, sa pagkakataong ito, ay hayaan mo naman akong gawin ang isang bagay na dapat ay matagal ko nang ginawa. Hayaan mong gawin ko ang responsibilidad ko. Ako naman ngayon. Hayaan mo ako, Mira. Pagmamakaawa niya rito. Mas lalong namalisbis naman ang luha ni Miraya. Kagat nito ang pang-ibaban labi nito. Pinipigilan nito ang malakas na hikbi. Panay ang pahid nito sa mga luha gamit ang likod ng mga palad nito. Namamasa na pati ang kamay nito. May Mira. Nasa kanyang boses ang matinding pangungulila rito. Gusto niya itong yakapin. Gusto niyang palisin ang mga luha nito. Gusto niya itong aluin. Kung maaari niya lang sanang akuin lahat, sana maaari siyang bumalik sa nakaraan para itama ang mga pagkakamali niya. Pero nangyari na ang mga lahat ng ito
Ang tanging magagawa niya na lang ay ang manatili sa tabi ng mag-ina niya. Ngayong mas nadagdagan ang dahilan niya, mas mamahalin niya lalo ang asawa niya. Mas pag-iigihan niya ang pagbuo sa pamilya nila. Kahit ano ang mangyari, nagawa niyang ikulong si Miraya sa mga braso niya. Ang payat nitong katawan ay marahan niyang niyakap. Bahagya lang itong natigilan. Umaawang ang bibig nitong nakatingala sa kanya hanggang sa dahan-dahan itong nakabawi sa kabiglaan. Gumuhit ang inis sa mukha nito. Nagsimula itong pumalag. Pilit siya nitong itinutulak papalayo, ngunit mas lalo niyang hinihigpitan ang mga yakap dito. Alam ng langit kung gaano niya namimiss ito. Mahal na mahal niya ito. "Bitiwan mo ako!" Impit na boses na protesta naman ni Miraya sa mahina at basag na boses nito. Siguro natatakot itong magising ang anak nila o baka napagod na ito sa kakakawag. Ang tahimik nitong pag-iyak kanina ay naging matunog. Nagiging mas malakas ang pagsinghot nito hanggang sa nauwi na sa paghagulhol. Namayani sa buong silid ang iyak nito. Umiyak nang umiyak si Miraya sa dibdib niya. Nababasa na ng mga luha nito ang damit niyang suot, pero wala siyang pakialam. Kahit buong suot pa niya, lalong-lalo na kung luha naman iyon ni Miraya ang dahilan. Napasulyap siya kay Hana. Nasa isang sulok lang ang babae at tahimik na lumuluha habang nakamata sa kanila. Ang dami niyang gustong malaman pero saka na. Marami pang pagkakataon sina Mira at Jacob. Muna niya itong itinuon ang atensyon niya kay Mira. "Hayaan mo akong tulungan ka." Hindi niya hinihiling kung anuman ang naging kasagutan nito. Kahit hindi ito pumayag, gagawin niya pa rin ang tama. Naramdaman niya ang pag-alo ng dibdib nito. "I hate you, Conrad. Sobra." Alam niya at nararamdaman niya. Sinasabi ng nangangatal nitong boses. Napapikit naman siya. Sininghot-singhot niya ang mabangong buhok ng babae. Ang mga yakap niya ay mas lalong naging mapang-angkin. Magiging ganito siya kapangahas. Dahil noon-noon naman ay kanya talaga si Miraya. Mahal na mahal niya si Miraya. Hindi siya tumigil na mahalin ito. Ngayon ay may isa pa siyang dahilan para mas lalong mahalin ang asawa. Dahil isang napakagandang regalo ang ibinigay nito sa kanya, ang kanilang anak. "Alam kong galit ka, na halos gusto mo na akong isumpa. Pero kahit itulak mo man ako papalayo, pero hinding-hindi ako lalayo sa inyo. Mananatili ako sa inyo, Mira. Mahal na mahal kita." Agaran ang pagsagawa ng lahat ng test na maaring pagdaanan para masigurong magkamatch nga sina Conrad at Jacob. Gaya ng inaasahan, parehong AB negative ang dalawa. It was one of the rare blood types. Mahirap hanapin. Habang nasa frontline naman si Conrad sa pagsalba sa buhay ni Jacob, siya naman ay nakikisakay lang sa agos lahat ng mga pangyayari. Kagaya na lang noong isinuko niya si Baby Jacob kay Hana dahil sa kawalan ng pag-asa kung paano palalakihin ang isang bata kung bulag naman siya. Kumikirot ang dibdib niya sa naaalala. Ang araw na iyon sa hospital, ang pinakamahirap sa kanya bilang isang nanay. Yung wala na siyang makita, pero ang siya mismo ang bumigay at ipinaubaya sa ibang taong anak niya. Yun ang pinakamasakit. Halos hindi siya makatulog sa bawat gabi na nagdaan. Naririnig niya lagi ang palahaw ng anak niya. Pakiramdam niya ay mababaliw na siya sa pangungulila niya. Buong akala niya, wala ng tsansang magkakasama pa silang muli ni Jacob. Is that for Hana? Baka hanggang ngayon, nasa House of Hopes pa rin and Dream for Abandoned Women pa rin siya ngayon. Mag-isa, malayo sa anak niya.
Mira, nabulabog ang pag-iisip niya. Lumundo ang couch na kinauupuan niya malapit kay Jacob nang tumabi si Hana sa kanya. Okay ka lang ba? Okay ba siya? Ewan. Basta okay ang anak niya. Sapat na muna sa kanya. Hindi ka pa kumakain. Inihilig nito ang ulo sa balikat niya. Nagiging maayos na si Jacob. Gumana ang blood transfusion. Sabi ng doktor, baka sa makalawa ay pwede nang ilabas si Jacob. Ang kailangan lang natin ay maghintay. Ang maghintay ay napakasakit. Gusto na niyang marinig ang masasayang halakhak ni Jacob habang naglalaro o nag-aaral. Kaakibat nun ay ang pagkabahala ngayong tuluyang nang nakapasok si Conrad sa buhay ng anak niya. Alam niyang mababago ang takbo ng lahat sa kanila. Hindi pa man kilala ni Jacob si Conrad. Iba na ang band na mayroon ang mga ito. Pakiramdam niya tuloy ay napakawala niyang silbi. Konsolasyon na lang na nasa tabi niya si Jacob. Kamay na lang niya ang hawak nito kapag nagigising ito. Kagaya ni Hana, hinahanap din ito ang nanay Miraya niya. Pero kagabi nang magising ito at nakita nito si Conrad sa loob ng silid, hindi masukat ang tuwa ng bata. Mula sa pagkahawak sa kamay niya, alam niyang nalipat kay Conrad ang kamay nito. Nagselo siya sa nangyari. Ano nga ba ang magagawa niya kundi hayaan ang dalawa? Habang masayang kinukwentuhan ni Conrad ang bata, lihim siyang nagngingit-ngit. Masayang-masaya akong makita ka, Tito C. Mababakas ang tuwa sa maliit at pagod na tinig ni Jacob. Mas happy ako, anak. Malabo man silang dalawa ni Conrad, pwede naman silang magkasundo para sa bata. Kay Jacob na lang. Ayaw niyang panghawakan ang mga binitawang salita ni Conrad kagabi. Dati na siyang kumakapit anuman ang kinahihinatnan. Kaya hanggang maaari ayaw niyang isiksik sa utak na totoo ang mga pangako nito. Pipigilan niya ang malunod sa init ng mga yakap nito. Mahirap na ang umasa. Conrad is Conrad. Napabuntong hininga siya. Pinagkukuskus niya ang mga kamay dala ng nervyos niya. Gusto mo bang umuwi muna sa bahay? Ha, Miraya? Dito na lang ako. Mamaya. Inilalayo na ni Conrad ang anak sa kanya. Minsan na silang nagkahiwalay. Hinding-hindi na niya papayagang malayo pa ito. Hana? Okay lang ba talaga sa'yo na? Pigil nito sa kanya at niyakap siya. Maniwala ka. Umaandar ang pagiging selfish ko minsan. Pero hindi naman natin pwedeng i-deprive sa bata ang totoo, hindi ba? Mayroon siyang totoong pamilya. Kayo, Miraya. Kayo ni Conrad iyon. Nangilid naman ang mga luha niya sa narinig. Humahanga siya kay Hana. Sana kung may kapatid man siya, si Hana na lang sana. Ilang tao lang kaya sa mundo ang mabait na kagaya nito. Ang pagmamahal ni Hana sa kanya, katulad ng kay Tatay Raul niya, unconditional. Ano ka ba, nagiging iyakin ka na ha? Hindi ganyan ang Miraya na kilala ko. Wika naman sa kanya ni Hana, habang pinapawi nito ang mga luha sa kanya. Alam mo ba, ito yung pinaka-the best para sa kay Jacob. Tiwala lang. Ilang saglit pa muna silang nag-uusap bago ito lumabas para bumili ng pagkain nila. Kumakalam na rin ang sikmura niya na kaya niyang hilahin ang couch palapit sa kama at isiniksik ang ulo sa gilid ng anak niya. Inamoy niya ang matamis na amoy nito. Umaabot sa tainga niya ang hininga ng anak. Paano ba naman kasi ang tatay nito ang katabi bago nakatulog? Kaya naman, gagawin niya ang lahat para mapag-isa sila. Lagi na lang siyang may kahati sa anak niya. Kahit magkasama sila ni Jacob,
Lagi siyang naninimbang sa mga kilos. Ayaw niyang sapawan si Hana bilang ito ang legal na mother ng bata. Ang hayaang makasama ang anak niya sa iisang bahay ay sobra-sobra ng blessings para sa kanya. Tito C, parang sinasaksak ang dibdib niya. Siya ang kasama. Ang ama naman ang hinahanap. 3 beses na nitong hinahanap si Conrad na nasa labas at inaasikaso ang dapat asikasuhin. Katulad ng pinangako nito, ginagawa nito ang mga bagay na dapat ay ito ang gumagawa. Napangiti siya nang tabingi habang hinahaplos ang palad ni Jacob. Lagi na lang ang tatay mo ang hinahanap mo. Dinig niyang bumukas ang pintuan. Nanunuot kaagad ang amoy ng masarap na pagkain sa loob. Halo ang amoy. May pizza, fries, hindi niya matukoy. Ang bilis mo naman yatang nakabalikhan. Walang sagot. Sa halip ay gumalaw ang upuan. May naupo sa tabi niya at umabot kaagad sa ilong niya ang pamilyar na amoy. Hindi iyon ang pabango ng babae, kundi kay Conrad. Bumili ako ng pagkain. Silang 3 lang ng anak niya ang nasa loob ng isang silid. May biglang kaguluhan sa kanyang kalooban. Nagugulo ang kanyang mga bituka na tila hinahalukay iyon. Ito ang pinakaunang beses na nagkasuluhan sila simula ng araw na natuklasan nito ang lahat. Ano ba ang gusto mong kainin? Wala siyang sagot sa tanong nito. Ilang saglit na nanahimik lang siya. Conrad, nakakapanibago lang na sa kanyang bibig mismo nanggaling ang pagbigkas sa pangalan nito. Napakatagal ng panahon. Yes. May garalgal ang boses nito. Nawala ang ingay ng mga binubuksang supot sa pagitan nila. Hindi mo naman kailangang mag-effort para sa akin. Ayaw niyang masanay. Mahirap sanayin ang sarili na lagi itong nasa tabi niya. Mira, ano man ang nangyari sa atin noon, huwag na nating isali sa ngayon. Ayokong pag-usapan. Si Jacob lang ang magiging tanging koneksyon natin. Wala nang iba. Gustong pumalakpak ng puso niya. Tuloy-tuloy niyang nasabi ang laman ng isip. Iyon lang ang hiling ko. Matatag ang boses niya. Ayaw niyang magpatalo. Sa dami na nangyari, nakakapanibago na nandito ka ulit. Hindi na ako sanay na nandyan ka. Matagal na kitang inalis sa sistema ko. Ngunit kailangan ko ulit sanayin ang sarili ko dahil hindi naman na kita maitataboy papalayo. Ngayong alam mo na may anak ka sa akin. Naiwanan siya ng similya. Ganoon lang yun. Naging kampante siya masyado. Ngayong nalaman nito ang totoo. Gusto nitong maging parte ng buhay ng anak niya. Sa anak niya lang. Labas na siya sa usapan. Si Jacob lang ang kailangan mong alagaan. Kaya ko ang sarili ko. Ganito na ako noon pa. Matagal ng panahon na nakalimutan ko kung paano ang umasa sa iba. Maliban na lang kay Hana. Sunod-sunod na buntong hininga ang pinakawala ni Conrad. Ramdam niya ang frustration nito. Kung para saan, ayaw na niyang isipin. Kung iyon ang gusto mo. Sa mababang tono ay sinabi nito. Ang hirap lang paniwalaan. Pala desisyon ito para sa kanya noon. Pwede niyang isiping nagbago na nga ito. Pero mas mabuting huwag masyadong gawing tanga ang sarili. Nang niyakap siya nito, muntika na siyang bumigay. Sa kabila kasi ng hinanakit, nanunuot ang tila mainit na kamay patungo sa puso niya. Gumagapang ang pamilyar na init. Kumbaga, nangyari na ito noon. Tila ba, gusto pa rin niya mangyari ngayon. Mabuti na lang at nagising si Jacob. Sa nakalipas na ilang sandali, ay naghari ang katahimikan. Nakahiga lang siya na maluwag nang muling bumukas ang pintuan.
May mga yabag sa tiles na papalapit. Miraya, thanks God. It's Paulo. Alam niyang kita iyon sa mukha niya nang lumingon siya sa gawin nito sa pintuan. Kumusta ka na? Kumusta si Jacob ha? Tanong nito kaagad. Hindi man nakalapit. Mabuti na si Jacob. Si Conrad ang sumagot. Mabuti naman. Kahit balahura na ang pakita ni Conrad, magiliw pa rin si Paulo. Pare, thanks God at nandito ka. Pamilya ko sila.